So meron din siyang carbon monoxide sensor mga ka-Best Buys. Kapag naubusan kayo ng gasoline, pwede nyo gamitin yung LPG dyan sa inyong bahay. Ito nga mga ka-Best Buys at meron ulit tayong bagong generator. Short specs lang sa ating generator na to. Meron siyang 8,000 na starting power kapag tayo ay nakagas with rated power na 7,200. Kapag naman LPG, meron siyang 7,200 watts na max power at rated na 6.5. Dual fuel ito mga ka-Best Buys. Meron siya napakalaking control knob para sa gasoline at saka LPG mode. Kapag ganyan nakatutok sa LPG, kapag dito naman sa gasoline. Push button tulad ng ating 4.2 IE2A automatic. So meron siyang indicator lights para sa low oil, warning, and running. ATS port, 7 pins para sa automatic transfer switch. Choke, echo on and echo off. AC reset kapag nag-overload yung ating generator. Paglampas sa 8,000 watts yung nagamit natin, automatic, mag-overload signal yan and mag-reset lang tayo. So, siyempre, hindi mawawala yung remote control. Meron din siyang USB port, 5 volts, 1.0 and 2.1 ampere. Meron siyang 12 volt DC output. Meron din siyang tatlong AC output tulad ng 7,500i. So 30 amperes, and 50 para sa heavy loads. Ito naman mga breakers niya. So meron din siyang carbon monoxide sensor mga ka-Best Buys. Talagang hindi siya magpapahuli. So nandito rin yung kanyang digital display. May volt, hertz, and time. At meron din siya siyempre yung load indicators from 0 to 100%. Ito nga pala yung kanyang inverter. Tingnan niyo kung gaano kalaki. Sobrang massive. Ito ko yung gulong niya. Tanyo. Mahigit isang dangkal, oh. Napakaganda rin ng kanyang ground clearance. Perfect na perfect yan para sa ventilation sa airflow. Dito naman sa side na to, nandito yung LPG inlet. Dahil nga siya ay LPG capable. Kapag naubusan kayo ng gasoline, pwede nyo gamitin yung LPG dyan sa inyong bahay. Dahil nga meron itong handlebar, kahit babae, kaya itong buhatin. Dito naman sa kabilang side, PK 8000 ID2RA. Inverter siya, dual fuel, remote control, ATS. Power factor niya is 1.0, single phase, 60 Hz ang kanyang frequency, 220 volts ang output. Ano-ano nga ba yung paraan para ma-start yung ating generator? Unang-una, pwede siya mag-push start, pwede siya mag-remote, pwede siya mag-recoil. So meron siyang starter dito mga ka-Best Buys. Ayan o, para sa recoil start, nakatago lang. At syempre, automatic na rin ito mga ka-Best Buys. Kasi meron siyang ATS port dito. So 60 amperes lang yung kanyang ATS. Wala siyang parallel connect mga ka-Best Buys. Hindi tulad nung 7500i na pwedeng pagsamahin yung dalawang unit para maging 12 kVA. Ito, stand-alone lang siya, 7.2. Hindi daw advisable na pagsamahin yung dalawang 8,000 dahil napakalaki na ng wire size ng pinagsamang 7,200 watts which is 14.4 kVA rated. And since itong generator na to is just 32.7 ampere lang naman ang kanyang rated capacity, kaya naman yung 60 amperes ay sobra na rin sa kanya. So kung medyo malaki yung inyong loads na papatakbuhin sa inyong bahay or sa inyong negosyo, pwede nating i-isolate yung mga loads ninyo para gumamit tayo ng dalawang generator na to para makapag-produce ng 14,400 watts na power sa inyong pangangailangan. So let's say 12 kVA yung inyong pangangailangan na steady power, hahatiin natin yung 12 kVA na loads ninyo sa dalawang generator, i-isolate natin yan into 6 kVA. So una natin gagawin, i-connect muna natin yung kanyang baterya. Siguraduhin natin may oil. At kahit naman walang oil ito mga ka-Best Buys, hindi ito mabubuhay. Mukhang meron naman. Ayan, nasa labi lang. Okay na ito. Check naman natin yung gasoline. Yan, sapin lang. Pang starting lang to. Okay, may langis, may battery, may gasolina. Moment of truth, kung mabubuhay yung ating generator, kailangan muna natin siyang pakagatin. Ayan, dapat nagpa-flush yan eh. Yan. Masyadong macho, yung tunog niya. Ayan. So dito na rin natin patayin. Oh shucks. Napaka-brusco ng tunog. Okay, so dito naman tayo sa ating remote.
So ayan, ayaw niya mag-start dahil nga dapat ito ay naka-single press muna. Kailangan siya naka-standby na yan, dapat nagaganan siya. Yan yung palatandaan na naka-prepare siya. Kapag may ATS mga ka-best buys, dapat lagi nyo nakikita nagbiblink yan para alam nyo na naka-prepare yung ating generator. Kapag po kasi hindi nagbiblink na ganyan, ibig sabihin, hindi pa siya ready. So ngayon, pwede tayong pumindot ng remote. Medyo matagal yung kanyang choking. Ayan, 59.9. PLP pa rin yan. Basta almost 60. Plus minus 5. Okay pa rin yan mga ka-best buys. 0-0 yung runtime. Yan na yung voltage niya. 232. Silipin natin yung hertz. Yan, 59.9. Patayin naman natin ulit. Okay, so try naman natin ngayon yung recoil start. Kaya ko ba itong i-recoil start? Dito yan eh. Yan. Itong recoil start mga best buys, pang emergency lang ito. Kapag wala talaga tayong option, kundi buhayin siya na dihila. Isa. Dalawa. Up. Pirasin natin. Yun. Yan, buhay pa rin. Patayin na natin dito. Saan ba tayo? Remote? O, dito na lang. O, ayan. So, tatlo na mga ka-best buys. So, yung susunod naman natin is yung automatic. Yung automatic, siguro, next video na natin. So, ayan. Ito lang yung pasilip sa ating Philking 8000i. Inverter, silent type, remote control, dual fuel, fully automatic, inverter, gasoline generator. Parang maliit na siya mga ka-best buy sa video. Pero, don't get fooled. Napakalaki niyan.